Sa nakaraang recap matapos sabihin ng Third Prince ng Xuanyuan Dynasty na si Jibo ang pagkakilanlan ng nasa likod ng pagtugis kay Ji Chenfan ay meron na lang malakas na dark spiritual power ang lumabas sa katawan ni Jibo at mula doon ay lumabas ang pangit na nilalang kasing pangit ng budi nito. Pagkatapos noon ay agad namang nakilala ni Ji Chenfan kung sino ang lumabas sa katawan ni Jibo at ito ay si Zihe. Tinanong rin ito ni Ji Chenfan na kung ano ang ginawa niya sa kanyang kapatid. Naikinabigla naman ni Zihe nang makita niya si Ji Chenfan na hindi pa pala ito patay. Kaya sinabihan niya ang mga Bai Yujing na mga basura. Subalit kalimutan na lamang niya iyon dahil siya mismo na lamang ang gagawa na tanggalin si Ji Chenfan dahil ang lock ng buong Emperor's World na ito ay dapat sa kanya. Habang sinasabi ito ni Zihe ay patungo na ito sa kinaroroonan ni Ji Chenfan at hinahanda na nito ang kanya nitong matutulis na mga kuko. Naagad rin namang napansin ni Ji Chenfan na ikinagulat nito. Nang bigla na lamang merong napansin si Zihe, at meron ng mga kadenang spiritual power ang nakagapos sa kanya kaya napapatanong siya kung ano ang nangyayari. Nang mapansin naman ito ni Ji Chenfan ay agad nitong nalaman na kagagawan ito ng kanyang master. At sinabi ni Chen Ye kay Zihe dahil alam nito ang tungkol sa lock ay alam niya na hindi ito galing sa mundong ito. Kaya agad tinanong ni Zihe kung sino ang lalaking ito sa kanyang harapan. Subalit sinabi lamang ni Chen Ye na hindi mahalaga kung sino siya. At gusto niya lang ipaalam sa kanya na kung sinong nagbigay ng pahintulot sa kanya na saktan ang kanyang disciple sa harap niya mismo. Dagdag pa niya na sinong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin iyon. Matapos sabihin iyon ni Chen Ye ay nilagyan uli ni Chen Ye ang daliri nito ng kaunting spiritual power. Naikinabahala naman ni Zihe dahil ang lalaking ito ay gustong kunin ang kanyang alaala. Kaya agad nang ginamit ni Zihe ang kanyang teknik na 9 days incarnation at pinasabog nito ang kanya nitong buong katawan. Kaya tinanong ni Chen Ye kung sinadya ba niyang pasabugan ang sarili niya dahil alam niyang hindi siya magagapi. Pagkatapos maglaho ang dark spiritual power sa kinalalagyan ni Chen Ye ay inilipat ang eksena sa Xuanyuan Dynasty Imperial Palace. At nagpapasalamat ang 7th Prince na si Ji Haotian sa payo ng kanyang ina at sa concubine dahil siya ngayon ay nasa intermediate na ng Spirit Sea Realm. At naniniwala siya na muling gagamitin ng ama ang kanyang mga ministro sa napakaikling panahon. Nang marinig naman ni Zihe ang magandang balita kaya sinabihan niya si Ji Haotian na dapat magsumikap siya at huwag pabayaan ang inaasahan ng kanyang ama. Tinanong niya rin kung naiintindihan niya ba ito, na agad rin namang sinagot ng 7th Prince na si Ji Haotian na naiintindihan niya ito. Matapos itong sabihin ni Zihe ay bigla na lamang tumalsik ang dugo nito sa kanyang bunganga at alam niya kung sino ang may kagagawan sa nangyayari sa kanya. Nang mapansin ito ni Ji Haotian kaya agad niyang tinanong si Zihe kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit sinabi lamang ni Zihe na ayos lang siya, maliban pa dito ay malapit na ring bumalik ang Emperor. Kaya sinabihan niya ang naruroon na gusto niyang mapag-isa. Na ikinaalala pa rin ng 7th Prince kaya nagmungkahi ito na tatawagan niya ang Imperial Doctor. Na agad rin namang pinigilan ni Zihe kasabay nito tinanong niya si Ji Haotian na kung sino pa sa palasyong ito ang makakapantay sa medical skills ng kanyang ina. Na ikinaalala lamang ni Ji Haotian dahil nag-aalala ito sa katawan ng kanyang ina. Kaya nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina kaya nagpaalam na ito na aalis muna siya upang makapagpahinga na rin ang kanyang ina. Matapos makaalis ang lahat sa loob ng silid ay agad namang isinara ni Zihe ang pinto. Maya-maya pa ay bigla na lang sumuka ito ng dugo, at hindi siya makapaniwala na nalaman ng Daoist na iyon ang kanyang pagkakilanlan. Kaya iniisip nito na Traverser din ito katulad niya. Sa kinaroroonan naman ni Chen Ye ay tinitingnan nito ang impormasyon tungkol sa Traverser na nanggagaling sa ibang mundo. Kaya agad niyang tinanong si Xiao Shi na kung ito ba ang layunin ng pagbabalik sa kanya sa panahong ito. Subalit sinabi lamang ni Xiao Shi na ang mga gawain ay inilabas lamang ng programa. At ang kasalukuyang bersyon ni Xiao Shi ay masyadong mababa kaya wala siyang pahintulot na mag-access ng higit pang impormasyon.
Kaya nagmungkahi ito sa kanyang master na baka pag ma-upgrade siya ng kanyang master ang bersyon ni Xiaoxi ay kaya na niyang malaman ang mga impormasyon. Kaya tinanong ni Chen Ye kung ilang puntos ang kailangan niya para mag-upgrade ng bersyon. Naagad rin namang sinagot ni Xiaoxi na kailangan lamang ng kanyang master ng 10,000 puntos. At ang kabuoang nakuha ng kanyang master ay 8,500 puntos mula sa pagkumpleto ng gawain. Dagdag pa niya na basta ma-upgrade niya ang kanyang. Habang hindi pa natatapos si Xiaoxi sa sasabihin nito ay sinabihan na ito ni Chen Ye na kung gayon ay bumalik na lamang ito sa kanyang katawan at manatili. Matapos may pasok ni Chen Ye si Xiaoxi sa kanyang katawan ay agad na niyang nilingon ang sitwasyon ni Ji Chenfan, na nakikiusap sa kanya na iligtas nito ang kanyang brother. Kaya nilagyan muli ni Chen Ye ang kanya nitong daliri ng kaunting enerhiya. At bigla na lamang umangat si Ji Bo na ikinagulat naman ni Ji Chenfan nang mapansin niya ito. Maya-maya pa ay unti-unti nang sumasara ang malaking butas sa katawan ni Ji Bo. Ilang saglit pa ay nagawa na niyang makatayo gamit ang sarili nitong mga paa. Kaya agad tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang brother Huang na kung ayos lang ba ito. Na ikinagulat rin ni Ji Bo nang malaman niya na buhay pa siya. Kaya agad siyang nagpasalamat kay Chen Ye sa pagtulong sa kanya. At agad rin itong humingi ng tawad kay Ji Chenfan dahil hindi niya kaagad sinabi ang totoo sa kanya. Hindi rin inaasahan ni Ji Chenfan na ang concubine na si Zihe na kilala sa kanyang mga kasanayan sa medikal at mabait ay maaaring maging utak ng bagay na ito at ang mga pamamaraan ay mas napakasama. Kaya nakangiti niyang sinabi sa kanyang brother na hindi niya ito kasalanan. Na ikinainis naman ni Chen Ye kaya tinanong niya ang third prince kung kaya na ba nitong lumipad. Na agad rin namang sinagot ni Ji Bo na siya ay isang baguhan na sa Soul Realm. Kaya ang pamamaraan ng paglipad ay natural na magagawa na nito. Nang marinig ito ni Chen Ye kaya sinabihan na nito si Ji Bo na ang galing kung kaya na niyang lumipad. Nang bigla na lamang ginapos si Ji Bo ng mga kadena na gawa sa spiritual power kasabay nito ang pag-angat rin nito. Na agad rin namang napansin ni Ji Bo kaya balak na sana nitong tanungin ang kanyang senior na si Chen Ye. Subalit hindi na ito natuloy dahil inihagis na ito ni Chen Ye. Dahil tapos na ang business nila sa kanya kaya maaari na itong umalis. Na ikinataranta naman ni Ji Bo dahil hindi pa kinakalag ang mga tanikala sa kanya nitong katawan ng kanyang senior. Na ikinabahala naman ni Ji Chenfan kaya tinanong niya ang kanyang master upang kumpirmahin na kung sa taas ba na ito ay kung hindi ba mamamatay ang kanyang brother Huang. Na agad rin namang sinagot ni Chen Ye na kung kaya niyang lumipad ay hindi siya mamamatay. Kaya agad tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master na kung galit ba siya. Na agad rin namang sinagot ni Chen Ye na hindi naman siya galit at iniisip lang niya na sobrang tanga ng kapatid ni Ji Chenfan. Dahil ang sumpa sa kanya ay maaaring sirain ng hindi bababa sa 3 tao sa Human Emperor World, isa na rito si Ji Chenfan, ang Supreme Elder ng Xuanyuan Dynasty, at ang Human Emperor na nasa Human Emperor's Tomb. Ay madaling talunin ang pagkakatawang tao ng babaeng iyon. Ngunit pinili niya na walang gawin at gumawa ng mga dahilan para sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nang marinig ni Ji Chenfan ang mga sinabi ng kanyang master kaya iniisip niya na gaya ng kanyang inaasahan ay galit na galit ang kanyang master dahil mas marami itong sinasabi kaysa sa karaniwan. Ilang sandali pa ay may bigla na lang napansin si Xiaoqing pati rin si Ji Chenfan dahil merong masilaw na liwanag sa kanilang harapan. Kaya tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master na kung ano iyon. Nang makalapit ang masilaw na liwanag ay isa pala itong malaking bowl ang apoy na ikinataranta naman ni Xiaoqing. Ilang saglit pa ay tuluyan na nga itong tumama sa kanila na naging dahilan upang lumikha ito ng malakas na pagsabog, at ang may gawa nito ay ang hangal na mula sa Red Lotus Demon Sect na si Yanmad Lu Siyang at sinabi nito na ang mga sinabi lamang ng babae iyon ay nagmamalabis, dahil hindi siya naniniwala na kung sinong misteryosong lalaki ang maaaring makapukaw ng Heavenly Thunder na iyon, dahil natapos lamang ito sa isang tiranya lamang.
Sinabi rin ng isang kasamahan nito na si Yan Guguming na miyembro rin ng Red Lotus Demon Sect na nag-utos ang kanilang master na dapat nilang patayin ang lahat na lumabas sa Emperor's Tomb at huwag hayaan ang lahat na makaalis. Hindi naman inaasahan ng isang kasamahan nito na si Yan Jishu Zixu dahil akala niya ay makakatagpo siya ng isang tao na malakas. Dahil ito na ang pangatlo at lahat sila ay mabilis na namatay. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawawala ang makapal na usok at mula rito lumabas si Chen Ye na wala man lang galo sa buo nitong katawan. At agad sinabi ni Ji Chenfan sa kanyang master na ang mga ito ay ang mga Red Lotus Demon Sect. Nang marinig ni Chen Ye na ito ay mula sa Red Lotus Demon Sect kaya sinabi niya na nakakadiri talaga ang hininga ng sekta na ito. At agad lumabas si Xiaoxi sa katawan ni Chen Ye dahil na-detect ni Xiaoxi na tumataas ang puot ng kanyang master. Kaya agad niyang sinabi na ang sekta na ito ay maliit lamang. Kaya nakiusap si Xiaoxi na huwag itong, habang hindi pa natatapos si Xiaoxi sa kanyang sasabihin ay sinabihan naman ito ni Chen Ye na may sarili naman siyang mga sukat. Hindi naman inaasahan ni Yan Madlu siyang na nagawang maharang ang kanyang ginawang pag-atake. Kaya inaakala niya na baka may ilang mga defensive magic weapon sa katawan ni Chen Ye. At isang tira lamang ang kailangan niya at malalaman rin niya ito. Kaya agad ulit itong umatake gamit ang kanya nitong Scarlet Smoke Cannon patungo sa direksyon ni Chen Ye. Kaya gumuhit uli si Chen Ye ng talisman upang pangsangga sa pinakawalang atake ni Yan Madlu siyang na Scarlet Smoke Cannon. Nang bigla na lamang hinigop ang pinakawalang Scarlet Smoke Cannon ni Yan Madlu siyang nang tumama ito sa ginawang talisman ni Chen Ye. Naikinagulat naman ni Yan Guguming at Yan Jishu Zixu nang makita nila ang nangyari sa cannon ni Lu Xiang dahil hindi sila makapaniwala kung paano ito nangyari. Naikinagulat rin ni Yan Madlu Xiang kaya napapatanong ito kung anong uri ng spell ito. Dahil nakita rin ito na merong napakaraming mga dragon ang lumabas sa ginawang spell ni Chen Ye. Ilang saglit pa ay agad nang pinasugod ni Chen Ye ang napakaraming mga dragon papunta sa kinaroroonan ni Yan Madlu Xiang na agad rin napansin nito kaya napasigaw ito. Ilang saglit pa ay tuluyan nang tumama ang ginawang atake ni Chen Ye na naging dahilan upang lumikha ito ng malakas na pagsabog. Naikinainis ni Yan Guguming dahil iba ito sa sinabi ng kanilang Demon King na ito ay isang kalahating celestial realm tulad ng kanilang Demon King. Dahil napagtanto niya na ito ay ang celestial realm kaya kailangan niyang magsumikap ng husto. Kaya agad na nitong ginamit ang hawak-hawak niyang isang artifact. Habang ginagawa ito ni Yan Guguming ay gumuhit naman uli si Chen Ye ng isang talisman. At mula sa artifact ni Yan Guguming ay lumabas ang isang malaking ahas at tinatawag itong Evil Snake. At agad itong lumingon sa kinaroroonan ni Chen Ye, na ikinasaya ni Yan Guguming dahil kahit ang taong ito ay hindi kapani-paniwalang malakas ngunit ang lason ng Evil Snake ay maaaring makasira ng kaluluwa. Kaya hanggat ito ay makakuha ng kaunting kagat sa kanya. Siya ay may pagkakataong nang makatakas, nang bigla na lamang nagulat ito nang makita niya na merong napakaraming mga talam ang lumabas sa ginawang spell ni Chen Ye at patungo na ito sa kanilang direksyon na naging dahilan upang ikamatay ni Yan Guguming at pati na rin mahiwa ang katawan ng Evil Snake sa napakaraming mga kapiraso. At agad sinabi ni Chen Ye na matagal na siyang hindi nagpinta ng ganitong uri ng low-level spell. At para sa kanya ay medyo mabagal ang bilis nito. Kaya kinakabahan na si Yan Jishu Zixu matapos niyang masaksihan ang nangyari kina Yan Madlu Xiang at Yan Guguming. Nang bigla na lamang napunta si Chen Ye sa likuran ni Yan Jishu Zixu kasabay nito sinabi ni Chen Ye na parang iba ang hininga nito sa kanila. Nalabis-labis namang ikinagulat ni Yan Jishu Zixu nang marinig niya ito. Kaya agad itong humingi ng tawad dahil isa lamang siyang disciple sa labas. At lahat ng ito ay utos ng Demon King at alam niyang makakatagpo siya ng isang malakas na lalaki. Kaya hindi na siya magtataka na kung siya ay mamamatay. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na umalis ito na ikinagulat naman ni Yan Jishu Zixu. At dahil hindi agad umalis si Yan Jishu Zixu kaya tinanong ni Chen Ye na kung gusto ba niya siyang hintayin na gumawa pa ng aksyon.
Nang marinig ito ni Yanji Shuzixio kaya nagmamadali na itong lumipad papalayo sa kinaroroonan ni Chenye at nagpasalamat rin ito sa hindi pagpatay sa kanya. Habang patuloy sa paglipad ay bigla na lamang naging malungkot ang ekspresyon nito dahil sinaktan ni Li Hongshuang ang kanyang ina. Bagamat isa nga siyang walang katulad na maganda ngunit kung wala na ang kanyang buhay ay para saan pa ito. Kaya nangangamba siya na hindi na siya maaaring bumalik kung na-offend niya ang isang malakas na sekta tulad ng Red Lotus Demon Sect. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Chenye sa kinaroroonan ng kanyang disciple at hindi makapaniwala si Ji Chenfan na napakalakas ng kanyang master. Dahil agad nitong napatay ang dalawang kilalang Red Lotus Demon sa isang iglap lamang. Habang si Xiaoxi ay napabuntong hininga na lang dahil buti na lamang ay hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Sinabi naman ni Chenye kay Ji Chenfan na ito ay dalawang langgam lamang na humaharang sa daan. Tinanong rin niya si Ji Chenfan na kung nakita ba nito ang labanan ngayon lamang. Naikinamangha ni Ji Chenfan dahil sa napakalakas ng dalawang spell na ginawa ng kanyang master. Dahil binomba sila ng Fire Dragon at ang malaking itim na ahas na ipinatawag ay pinutol ng kanyang master sa isang iglap lamang. Dagdag pa niya na nasa nakaraang ay basta-bastang iginuhit ng kanyang master ang Thunder Talisman at ang kapangyarihan ay halos maihahambing na sa Heavenly Thunder. Sinabihan naman ito ni Chenye na ito ay ilang mababang antas lamang ng mga spell. Ngunit hindi naniniwala si Ji Chenfan na ito ay isang ordinaryong spell lamang dahil hindi pa siya nakakita ng sinumang immortal cultivator na maaaring gumuhit ng mga talisman na tulad ng kanyang master. Kaya napapatanong si Ji Chenfan na kung kailan kaya niya matatalo ang malakas na tao tulad ng kanyang master. Kaya tinanong ni Chenye si Ji Chenfan na kung gusto ba niyang matutuhan ang spell. Na agad rin namang sinagot ni Ji Chenfan nang walang patumpik-tumpek na siyempre. Pero matututunan ba talaga niya ito? Agad naman itong naintindihan ni Chenye kaya tuturuan niya siya saglit. Kaya napapatanong si Ji Chenfan na kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master na tuturuan niya siya saglit. Kaya sinabihan na ni Chenye si Xiaoqing na ngayon ay dalhin niya sila sa kinaroroonan ng Red Lotus Demon Sect. Na ikinabigla naman ni Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master, kaya agad nakiusap si Xiaoxi sa kanyang master na huwag na sana itong masyadong sumubra sa pagkakataon na ito. Samantala sa Red Lotus Demon Sect ay sinabi ni Li Hongshuang sa kanyang ama na dapat ay kailangan niyang gumawa ng desisyon para sa kanyang anak na babae. Dahil ito ang unang pagkakataon na ang kanyang anak na babae ay nabuli ng lumaki ito. Na agad ring sinang-ayunan ng kanyang ama at sinabihan rin niya ito na huwag na itong mag-alala pa, dahil kahit sinong Daoist ang gumamit ng thunder na iyon ay parang tae lang ito sa harap ng kanyang ama, sa kagwapo ng aming bida ay tinawag lang niya itong tae, ano kakulangot. At ito ay ang Lord ng Red Lotus Demon Sect, dagdag pa ng mayabang nitong ama na ipinadala nito sina Guming, Luciang at ang iba pa upang harangan ang Emperor's Tomb. At malapit na nilang itali ang taong iyon, na lubos namang ikinasaya ni Li Hongshuang dahil alam niya ang kanyang daddy ang pinakamagaling. Sinabihan rin nito ang kanyang ama na tandaan na huwag saktan ang mukha nito. Naintindihan rin naman ito ng kanyang ama kaya sinabihan niya na si Li Hongshuang na kailangan na nitong bigyang pansin ang kanyang cultivation at huwag isipin ang mga bagay na iyon sa buong araw. Na agad rin namang naintindihan ni Li Hongshuang, at bigla na lamang nag-iba ang ekspresyon ni Li Hongshuang dahil kung iniisip ba ng mabahong Daoist na iyon na ang isang kulog ay kaya siyang takutin nito. Dahil ngayon ang ama niya na ang gumawa ng aksyon kaya mahihirapan si Chenye na takasan siya. Dagdag pa ng magandang babaeng panghak na ito na ang lalaking minahal niya ay hindi makakatakas sa palad niya. At ini-imagine na nito ang mangyayari sa oras na iyon ay magiging masaya. Nang biglang may naramdaman ang Lord ng Red Lotus Demon Sect, na ipinagtaka naman ni Li Hongshuang nang makita niya ang kinikilos ng kanyang ama. Mula naman sa labas ay nagkagulo na ang ibang mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect nang makita nilang nagbabago ang langit. Kaya inaakala nila na hindi kaya merong elder ang kailangan pagtagumpayan ang sakunang ito. Mas lalo silang nagtaka nang makita nila na merong dragon sa langit. Napapatanong rin sila na kung isa ba itong spirit beast.
Naikinabigla rin ng mga ito nang makita nila na may tao sa likod ng dragon. Tinanong naman ni Chen Ye si Ji Chenfan na kung ito ba ang Red Lotus Demon Sect. Na agad sinagot ni Ji Chenfan na tama iyon at ang Red Lotus Demon Sect ay isa ring mahusay na kapangyarihan sa Human Emperor World. At ang background ay tiyak na napakayaman, nang bigla na lamang tinadyakan ng napakalakas ni Chen Ye ang likod ni Xiaoqing. Na ipinagtaka at ikinabigla naman ni Xiaoqing at parang bigla na lamang itong nag-iba na parang mabangis na hayop. Na ikinabigla ni Ji Chenfan nang mapansin niya na lumalaki ito. Ilang saglit pa ay bigla na lang nagpakawala si Xiaoqing ng spiritual power sa bunganga nito patungo sa kinaroroonan ng napakaraming mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect sa kanilang ibaba. Na agad rin napansin ng mga ito kaya napapatanong sila kung ano ang nangyayari. Nang ma-detect naman ang malakas na atake patungo sa kanilang sekta kaya merong isang artifact ang na-activate. At lumikha ito ng isang malaking barrier na pumulibot sa buong Red Lotus Demon Sect na naging dahilan rin upang harangan ang paparating na atake ni Xiaoqing. Na agad rin namang nalaman ng mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect na ito ay ang Guardian Formation. Kaya napapatanong sila na kung anong uri ng pag-atake ito dahil direktang na-trigger nito ang kanilang Sect Guardian Formation. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin ito nagawang pigilan ng kanilang Guardian Formation dahil sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ni Xiaoqing at unti-unting nagkakaroon ang formation na ito ng mga crack. Ilang saglit pa ay tuluyan nang nakalusot ang pinakawalang atake ni Xiaoqing. Na ikinagulat naman ng lahat ng nasa ibaba dahil nagawang masira ang kanilang Sect Guardian Formation kaya kailangan na nilang tumakbo. Nang bigla na lang merong malakas na pagsabog sa kanilang likuran na agad rin napansin ng mga nagsitakbuhang mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect. Na agad rin namang nakilala ng mga ito at ito ay ang kanilang Lord. At galit na patanong na sinabi ng Lord ng Red Lotus Demon Sect na kung sino ang naglakas loob na nanggugulo sa kanyang Red Lotus Demon Sect. Habang sinasabi ito ng Lord ng Red Lotus Demon Sect ay agad na itong lumipad paitaas at sinuntok nito ang pinakawalang atake ni Xiaoqing na ikinagalit rin ito dahil ang lakas ng loob nito para sirain ang kanyang Guardian Formation. Habang patuloy sa pagsangga sa atake ni Xiaoqing ay unti-unti rin itong lumalapit sa kinaroroonan ng pinagmumulan ng atakeng ito. Na ikinataranta ni Ji Chenfan kaya sinabi niya sa kanyang master na paparating na ito. Kaya agad uli gumuhit si Chen Ye ng talisman, nang tuluyang makalapit ang Lord ng Red Lotus Demon Sect ay agad na itong umipa ng kanyang spiritual power sa kanang kamay nito upang pang-atake sa masamang hayop na ito. Subalit bago pa man ito makapunta sa kinalalagyan ni Xiaoqing ay agad nang inactivate ni Chen Ye ang ginawa nitong talisman. At mula rito lumabas ang napakaraming mga dragon na agad rin namang napansin ng Lord ng Red Lotus Demon Sect dahilan upang masira ang nilikha na bowl ang spiritual power ng Lord ng Red Lotus Demon Sect na ikinabigla rin nito. Ilang saglit pa ay tuluyan na nga itong inatake ng napakaraming mga dragon na nanggaling sa ginawang talisman ni Chen Ye na naging dahilan upang lumikha ito ng malakas na pagsabog. Kaya naglakihan ang bunganga ni Ji Chenfan sa sobrang pagkagulat dahil sa ginawa ng kanyang master dahil bagamat alam na niyang mahusay ang kanyang master ngunit ito ay labis na pinagrabe. Dahil ang Red Lotus Demon Lord ay napakalakas din sa Human Emperor World subalit napakadali niya lamang. Habang hindi pa natatapos si Ji Chenfan sa sasabihin ay sinabihan na ito ni Chen Ye na hindi ito ganoong kadaling mamatay dahil merong isang bagay sa kanyang katawan na ipinagtaka naman ni Ji Chenfan. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawawala ang makapal na usok dahil sa malakas na pagsabog at makikita ang ibang anyo nito. At hindi ito makapaniwala nang masaksihan niya ang kapangyarihan ni Chen Ye. At sa realm nito ay nananatili pa rin ito sa Human Emperor World at hindi umaakyat sa heavens. At nagtataka ito dahil hindi niya maalala na meron siyang na-offend na isang tao tulad nito. At agad sinabi ni Xiaoxi sa kanyang master na na-trigger na naman niya ang nakatagong gawain. Kaya nakiusap si Xiaoxi na mangyaring pumili ito na kung tatanggapin niya ba ito o tatanggihan. At ang hidden task na ito ay wasakin ng mananalakay mula sa ibang mundo.
Sinagot naman ni Chenye ang katanungan ng Red Lotus Demon Lord na nagpadala ito ng isang tao upang harangin siya. Kaya bakit pa niya tinatanong kung sino siya? Matapos sabihin iyon ni Chenye ay agad na niyang pinindot ang accept para sa hidden task. Nang marinig ng Red Lotus Demon Lord ang sinabi ni Chenye kaya nalaman na nito na siya ang Daoist na gumamit ng Thunder Tribulation para takutin si Shu Anger. Lux iyan at ang iba pa, sinabi naman ni Chenye na 2 tao ang pinatay niya at pinakawalan ang babae. Subalit hindi ito bumalik para magsumbong sa kanya. Naikinainis ng Red Lotus Demon Lord dahil sa ginawa ni Yanji dahil ngayon ay tuluyan na niyang na-offend ang taong ito at sobrang nakakatakot ang lakas nito. Kaya agad na itong humingi ng tawad dahil na-offend niya ang senior. At ito ay kasalanan ng kanyang Red Lotus Demon Sect. Pero sa tingin niya ay baka may hindi lamang pagkakaunawaan dito. Kaya umaasa siyang isawalang bahala na lamang ito ng kanyang senior dahil sa kawalang ingat ng kanyang mga juniors. Kaya ang kanyang Red Lotus Demon Sect ay handang magbayad ng anumang presyo bilang kabayaran. Mukhang gusto naman ni Chenye ang sinasabi nito na handa itong magbayad ng anumang presyo, kaya nagmungkahi ang Red Lotus Demon Lord sa kanyang senior na mangyaring magsalita lamang ito kung ano ang gusto nitong kabayaran. Kaya sinabi ni Chenye na gusto niyang mawala ang kanyang Red Lotus Demon Sect sa Human Emperor World, kaya tinanong ni Chenye na kung payag ba ito, na lubos naman ikinagulat ng Lord ng Red Lotus Demon Sect nang marinig niya ito.